Nako, maraming nagsasabi na nababaliw na daw ang bansang Norway sa ginagawa nilang mega construction. Sabi kasi ng iba, imposible daw. Doon kasi ay may ginagawang highway na dadaan sa ilalim ng dagat, tatawid sa floating bridge at lulubog ng halos 400 meters below sea level. Magkano ang estimated cost ng buong vision? $47 billion. O kung i-convert, 2.9 trillion pesos. Ito kasi ang problema ng Norway. Isipin mo, taga dun ka ha. Kunwari, may pupuntahan ka sa kabilang city. Pero sa gitna ng highway, kailangan mong isakay pati ang kotse mo sa barko. Hindi isang beses, hindi dalawang beses, kundi 7 beses. Ganito ang biyahe sa western coast ng Norway. Nakakahagard. Kaya ang naisip nilang solusyon, huwag nang iwasan ang dagat. Dumaan na lang sa ilalim nito. May tunnel silang ginagawa na lulubog ng halos 400 meters below sea level. May plano rin silang gumawa ng tulay na lumulutang sa ibabaw ng dagat. Ang highway na ito ay tinatawag na E39. Mahigit 1,100 kilometers ang haba nito at dumadaan sa western coast ng Norway. Pero hindi katulad ng ordinaryong highway na tuloy-tuloy lang ha. Ang lugar kasi ay puno ng tinatawag na fjords. Wait, ano yung fjord? Isipin mo na may dalawang napakataas na bundok. Sa pagitan ng mga bundok na yan, may mahaba at napakalalim na tubig dagat. Parang may malaking dagat na sumingit papasok sa lupa. Yan yung fjord. Kaya naman habang nagdadrive ka sa highway ng E39, biglang matatapos ang kalsada dahil may malalim na tubig sa harapan mo. Hindi ka naman pwedeng basta mag-drive na lang sa tubig, no? Kaya kailangan mong sumakay sa ferry. Ganito ang nangyayari doon. Magdadrive ka, sasakay ka sa ferry, magdadrive ka ulit, sasakay ka na naman ng ferry, at uulitin mo iyon ng 7 times. Dahil dito, umaabot sa halos 21 hours ang buong biyahe. Kaya naman pagod na ang Norway at sinabi nilang, paano kung hindi na tayo sumakay sa ferry? So ang napagtripan nilang gawin, palitan ang mga ferry crossings ng mga tunnel, tulay at bagong kalsada. Kapag natapos ang buong plano, bababa ang biyahe mula 21 hours, magiging 11 hours na lang. So kung isipin mo, kung dito yan sa Pilipinas, yung Visayas papuntang Manila, hindi mo na kailangan mag-ferry at sumakay ng sasakyan. Dire-diretso na. Parang ganun yon. Ang pinaka-amazing na bahagi na ginagawa na talaga ay ang Rogfast Tunnel. Isa itong mahabang kalsada na binubutas sa bato sa ilalim ng dagat. Ang tunnel ay nasa loob ng matigas na bato sa ilalim ng seabed. Aabot ang Rogfast sa halos 27 kilometers ang haba. At sa pinakamalalim na bahagi, lulubog ito ng 392 meters below sea level. Para madaling imaginein, kung ilalagay mo roon ng Eiffel Tower na mahigit sa 300 meters yung height niya, mas malalim pa rin ang tunnel. Kapag natapos ito ang magiging pinakamahaba at pinakamalalim na undersea road tunnel sa buong mundo. Pero hindi lang tunnel ang iniisip ng Norway. May isa pa silang plano na tinatawag na Hordfast. Kasama rito ang isang napakahabang floating bridge na Bjørnafjord. Wait, ano yung floating bridge na yan? Well, yung karaniwang tulay kasi may malalaking poste, di ba, na nakabaon sa ilalim ng lupa o dagat. Pero nga dahil sobrang lalim ng tubig sa lugar na ito, kaya napakahirap gumawa ng poste na aabot mula sa ibabaw hanggang sa ilalim. Kaya ang naisip nilang solusyon, gumamit ng napakalalaking palutang na tinatawag na pontoons. Parang mga dambuhalang salbabida ang mga ito na sosuporta sa tulay mula sa ilalim. Pero hindi ibig sabihin na basta na lang ito lulutang-lutang at tatangay ng alon. Ikakabit ng matibay ang tulay sa magkabilang panig. Parang kalsadang nakapatong sa maraming higanting salbabida. Kapag matapos ito, maaari itong maging pinakamahabang floating bridge sa buong mundo. Iilan lamang yan sa mga nakakamanghang bahagi ng proyekto ng Norway. Kumbaga, ang naisip ng Norway, may bundok na nakaharang. Tara, gumawa tayo ng butas sa ilalim nito. May dagat sa harap, dumaan tayo sa ilalim. Sobrang lalim para lagyan ng poste, gumawa tayo ng tulay na lumulutang. Ganyan sila gumawa ng solusyon. Parang science fiction. Ang
Ang ilan dito ay ginagawa pa lang, pero ipinapakita nito na kapag may malaking problema, hindi puro palusot ang ginagawa. Talagang may willpower at isosolve nila ang problema kahit na anong mangyari. Grabe no? Sana all Norway. Kung gusto mo pa na magayto pang klaseng contents, dito lang yan sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.